bumabanderang balita mula sa Philippine Daily Inquirer. Nakakaalarma po ito. Nasa 19 million na graduate po ng junior at senior high school noong 2024. 19 million Ang dami hindi nun. marunong bumasa. Grade 7 to 12 po yan, ha? At marunong makaintindi ng simpleng... Simple story, hindi nila kayang grade 7 rather. i-comprehend. So, ito po yung nakakaalarma kasi ang pinaka-basic na talagang responsibilidad ng edukasyon, at least maturuan ka magbasa at magsulat no, para magamit mo sa kinakailangan mo sa kinabukasan. Gayunpaman, sa Senate Education Hearing Panel po, ito nga po yung lumabas. Bagamat 79.1 million yung literate, nasa 18.96 million naman, yun nga yung hindi marunong bumasa. No? So, lumalabas din na 24.8 million yung hindi makaunawa ng simpleng binasa nila. So dito pa lang nagkakaroon na ng... Ang datos po ay mula sa Philippine Statistics Authority at dito pa lang nakikita natin may problema o may kakulangan siguro sa sistema natin sa edukasyon. Naku, kailangan bigyan tong pansin kasi parang dapat elementary pa lang magaling ka na magbasa marunong ka na magbasa I remember kasi parang grade 3 lumalaban na ako sa mga, ano tawag na to, yung mga reading comprehension. Yung mga ganyan. So parang dapat Be like iniisip ko Leslie. pa. Hindi, para kasi dapat doon pa lang alam mo na, Yes. 'di ba? Tsaka sa mga parents din, isa din sila sa mga dapat gumagabay sa mga anak nila para bata pa lang marunong na rin magbasa, mga 5, 7 years old, kahit pa paano marunong na yung bumasa eh. Oo, kaya nakakalungkot talaga itong balita na ito. Kaya yung panawagan natin sa Department of Education, maging doon sa ilang concerned government agencies na sana mas paigtingin pa po natin yung programa natin para makapaghatid pa po tayo ng dekalidad na edukasyon sa Pilipinas. Kasi paano magiging pag-asa ng bayan ng kabataan? Sabi nga ni Gato Rizal, kung hindi marunong magbasa yung mga kabataan natin, mahina yung reading comprehension. 20%. Wait, Ang dami no. nun. To be honest, pwede kasi epekto yung nangyari ng pandemya eh. Yung marami mga estudyante hindi nais na mag-aral through online. Mahirap mag-aral online, lalo na sa mga bata, nakaka-burnout yan. Imagine, mainit pa yung panahon, tapos meron pa mararamdaman na anxiety because of the pandemic that happened 5 years ago. So 5 years ago, itong mga grade 7, grade 10 na to, nasa grade 6, grade 5 sila. So, ito yung pagkakataon para mas mapa-enhance nila yung kanilang pagbabasa. And if you're going to see the provinces na may mataas na bilang is from areas na kung saan pwedeng mababang internet connection o kaya walang sapat na technology, naging modular yung kanilang approach. Ibig sabihin, papel lang ang binigay sa kanila. Hindi siya synchronous kung saan talagang mayroong pagtuturo via online, via different platforms. And because this can be factors, no? Unlike tayo, sa generation natin, grade 1 and 2, na nurture na yung ating pag-aaral. So because of that, talaga nakatutok ang mga teachers, nakatutok ang mga magulang. Pero during the pandemic, hindi lahat nakatutok. 'Di ba? Habang nagkaklase, anak, bilang mo ako ng toyo. Nawawala na agad yung focus ng bata. Tapos, dahil na rin siguro sa pag-emerge ng social media, marami sa mga bata ngayon, mas gusto matuto via visual kaysa magbasa. Tapos, ang dami ng application ngayon that they could just hear kung ano sinasabi niya. Naiintindihan mo yung salita, but you don't know how to read it. So, ang dami mga factors na kailangan makonsider na kung saan kailangan pa rin mabalik yung tunay na paraan ng pagkatuto ng mga estudyante. Mula sa kanilang pagiging grade 1, 2. Kasi remember, naging fluent lang ako magbasa, grade 4 na yata ako. Ayun na nga, no? Tama ka dyan. Kasi dahil sa technology ngayon, halimbawa nag-research, dati, nung panahon natin, babasahin talaga natin yan. Ngayon, papanoorin na lang yung video, one click lang sa social media. Okay na. Oo, so tingnan po natin itong mga factors na to dahil syempre, someday tatanda rin tayo at ang mga susunod nating leaders ay yung mga kabataan ngayon. Tsaka siguro ano na rin, no? Idagdag na natin na siguro kailangan, kapag di talaga kayang mabasa isang subject, ipa-remedial muna, mag-summer, or ipaulit. Kailangan yun. Hindi pwedeng laging awa kasi ganito ang ano. Correct. Wala, ito yung resulta ngayon.